kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Mahigit 2,500 pamilya na nawalan ng tirahan dahil sa sunog sa Maynila. Problemado kung paano babangon sa trahedya. Mga preso sa Manila City Jail, apektado rin. 11 pang bihag ng Ondo Perez Group sa Agusan del Sur. Pinalaya na ngayong araw. Mahigit 40 hostage pa rin. GMA News, kasama sa mga mamamahayag na nakapasok sa kuta ng mga kidnapper. Exclusive, isang residente. Ikinwento sa GMA News ang mga nalalaman umano niyang krimen ng pamilya Ampatuan. Isa pang kuta ng mga armadong loyalista ng mga Ampatuan. Kinubkob ng militar. Pero wala na namang inabutan. Per pulse charging sa tawag sa cellphone. Hindi ipinapatupad ng mga kumpanya ng cellphone ayon sa NTC. Refund, ipinagutos. Mga expired na Noche Buena items nasamsam sa isang tindahan sa Quiapo. Pinadaanan sa pison. Ilang frontmen sa UP Manila tumakbo ng hubot-hubad bilang pakikisa sa kampanya kontra climate change. CNN Hero of the Year, Efren Peña Florida, tinangkaraw dukutan sa airport pagbalik niya mula sa Hong Kong. At Sharon Cuneta, hindi raw nakuha ang kabuang mana mula sa kanyang ama. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Pagsabog ng kalan, ang anggulong tinitignan ng mga investigador sa sunog sa Recto, Maynila kagabi na ikinasawi ng 3 tao. At dahil isa itong aksidente, posibleng wala raw makasuhan. Pero mga kapuso, ang mas pinag-iisipan po ng mahigit 2,000 pamilyang naapektuhan ay hindi po ang pagsasampa ng kaso, kundi paano na sila mabubuhay kung wala silang bahay. Ngayong magpapasko pa naman, nakatutok si Steve Dailisan, eksklusibo. Umabot sa general alarm ng sunog kagabi sa Oroquieta sa kanto ng Recto sa Maynila. 2 bata ang patay, mahigit 2,000 pamilya na wala ng tirahan. Kanina binalikan ng mga arson investigator ang bahay na sentro umano ng sunog. Pakay nilang makita ang kala na umano'y sumabog at pinagmula ng malaking sunog kahapon, batay na rin sa mga testimonyang nakalat mula sa mga saksi. Pero bigo sila, maaring natabunan na raw ito ng mga sunog na kahoy at kagamitan. Nakita nyo naman yung lugar, medyo talagang magulo na, malalim. Susubukan namin i-retrieve yung nasabi nilang superkalan na allegedly sumabog. Sa pinakahuling tala ng BFP, mahigit 10 milyong piso ang halaga ng pinsala. Sa kalapit na Manila City Jail, 3 brigada ang tuko. Halos 6 na rang preso ang apektado. Ilan sa kanila, inabutan naming naglatag na lang ng karton dahil natupok na kanilang mga higaan. Kung dati siksika na sa loob para makahiga, ngayon kanya-kanyang pwesto raw, patayo o paupo, makapahinga lang. Wala pa rin kuryente sa kulungan. Kaya ang brigada namin, sir. Wala, di mga kondo namin sunog. Sana naman po makatulong sila sa amin ng konti dito sa pagpapaayos ng silda namin. Kasi parating po yung parang pamasko na lang po sa amin. Kasi kawawa naman po kami. Nakabilanggo na po kami tapos dito po kami sa ganitong sitwasyon. Ang mga presong may sakit pinabalik na sa kanilang infirmary na bahagyang natupok ng apoy. Ayon sa BJMP, pinaestima na raw nila sa kanilang engineer ang gagastusin para muling maisaayos sa mga brigada. Ipa-assist muna sa engineer namin kung pwede pa ba ibalik doon ng inmates kasi delikado, nasunog yan. Baka biglang may lindol, mag-collapse, ano pa yung mga inmates natin. Baka madisgrasya. At dahil lumalabas na aksidente ang naganap na sunog, tila walang mananagot. Common sense lang, yung pag-iingat talaga sa loob ng pamamahay. Kasi, bakit maraming bahay ang hindi nasusunugan since immemorial for 100 years? Dahil pinapractice nila yung pag-iingat. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Agad namang dumating ang tulong sa mga nasunugan sa Recto sa Maynila. Nagdala roon ng mga pagkain, damit, banig at kumot
ang mga opisyal ng Maynila at maging ang GMA Kapuso Foundation. Nakatutok si Cara David. Animoy Evacuation Center ang kalsadang ito sa tapat ng Recto Avenue sa Maynila kagabi. Dito nagpalipas ng gabi ang mahigit 2,500 na pamilyang nawala ng tahanan sa malaking sunog na naganap kahapon sa Barangay 310 Oroquieta Corner, Recto Avenue, Maynila. Bagamat may evacuation center na itinalaga ang lokal na pamahalaan, mas pinili ng mga residenteng manatili sa lugar para raw isalba ang kung ano pa ang naiwan sa kanilang mga tahanan. Wala. Paskong tuyo kami ngayon. Kasi walang simot lahat. Wala talaga. Eto, malungkot. Wala kaming bahay. Paano may masaya? Agad namang tumulong ang Manila Social Welfare Department at GMA Kapuso Foundation sa mga biktima ng sunog. Bigas, pagkain, tubig, banig at kumot ang pinakakailangan sa ngayon ng mga biktima. Matinding pinsala ang idinulot ng sunog sa lugar. Hindi lang mga bahay ang naabo, kundi pati water supply, sewage at toilet facilities. Para di magkaroon ng outbreak ng diarrhea, kailangan ng mga tao ang malinis na tubig inumin. Kaninang umaga, bahagyang nagkagulo sa pila ng pamimigay ng relief goods. Nag-agawan at nagtulakan ng mga tao sa kagustuhang makakuha ng banig at kumot. Naayos lang ang pila nang maglagay ng tents at bakal na railing ang mga pulis. 2 bata ang kumpirmadong patay sa ginang naganap na sunog. Kwento ni Aling Eliza, hindi nakalabas ng bahay ang mga anak niyang sina Wilben, 3 taong gulang, at Rick, 1 taong gulang. Pasensya na kayo lang. Hindi ko kayo na iligtas. Hindi ko na talaga kaya. Balak ng pamilya na iuwi sa Pangasinan ang labi ng mga bata. Humihingi sila ng tulong pinansyal para sa libing. Binawian din ng buhay ang volunteer firefighter na si Jose Ponce Jr. Pagkatapos mapatay ang sunog sa Oroquieta, dumiretso si Ponce sa isa pang sunog sa Tondo, kung saan siya naipit sa loob ng bodega. Volunteer firefighter si Ponce, wala siyang nakukuhang sweldo bilang bumbero. Hanggang ganyan volunteer. Tumulong. Pero buhay niya yung kapalit. Pero masakit po eh. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Kinopkop ng mga tropa ng gobyerno ang isa pang kuta ng mga armadong loyalista ng mga ampatuan sa lalawigan ng Maguindanao. Pero wala na naman silang inabutan. Nakatutok si Chino Gaston. Halos nakadikit na ang mga sundalo at pulis sa posisyon ng mga civilian volunteer ng mga ampatuan sa Maguindanao. Dala ang mga armored personnel carrier, pinasok ng Special Operations Task Group ang barangay Dimaampaw sa bayan ng Dato Abdullah, Sangki. Dito natagpuan ang isang improvised Humvee na maaring gamit umano sa Maguindanao Massacre. Dinala daw to ng days after nung Maguindanao Massacre. Mga nagsabi din sa amin na residente dito na yun nga, na pag-aari ito ng isang mayor na kamag-anak related din kay